Dahil ikaw ang nagsaga. Dahil ikaw ang hindi nawala ng pag-asa. Basta't kasabay mo ang Skyflakes, pampatibay ng sikmura, pampalakas ng loob. Jobin, you're next. Handa kang kumagat sa pagkakataon. Ito na ang break mo. Kagatin mo. Skyflakes, kasabay sa big break mo. Magandang umaga mga kaibigan, kami naman po ang reporter, Boss Kuya Zim. At ako si Kuya Mark, na naghatid sa inyo ng mga balitang lumalagaw nyo. Sumasabog. May pangyahan sa inyo. Ito ang Flashback. Ang gwapo ng pader. Ang ganda ng pintura. Iihian mo lang. Ikaw, gwapo ka rin ah. Gusto mong maihian? Unang balita, mga opisyal ng gobyerno na nakikinabang sa weteng pinangalanan na. Pinangalanan na sa pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng gobyerno na nakikinabang sa illegal na sugal na weteng. Kabilang sa listahan ay sila DILG Undersecretary Ricardo Puno at ang retired Philippine National Police Chief Jesus Versosa. Ang listahan ay isinumite ni dating Lingayen Dagupan Archbishop Oscar Cruz sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senador Teofisto Gingono III. Noong una at atubili pa si Cruz na isa publiko ang laman ng listahan, ngunit pumayag din itong ibabasa kay Gingona patapos sikayatin siya ni Senate President Juan Ponce Enrile sa ngalan umano ng katotohanan. Susunod, election gunman para sa October 20th elections, ipatutupad ng PNP. At ang weather forecast ni Kuya Xing, abangan niya. Uy, pansit Canton. Yup. Bango ah. Laki ni eh. Okay. Ayaw paawat sa sarap ng Lucky Me, pansit Canton. Pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko tungkol sa pagkumatubad ng election gunban na magsisimula sa Setyembre 25. Isinaad ng Philippine National Police spokesperson, Senior Superintendent Agrimero Cruz Jr. na ang gunban para sa October 25 elections ay magtatagal ng September 25 hanggang November 10. Idinagdag niya na tanging mga law enforcement agencies lamang na nakauniforme at nasa tungkulin na pinapayagang dala ng kanilang mga armas. Ayon pa sa PNP, ang batas na ito ay para mabawasan ang mga kaso ng kaharasan na nagaganap sa ating bansa katulad na lamang nangyari noong May 2010 elections. At para sa sports balita, Kuya Sim, pasok! Salamat Kuya Mark. At punta naman po tayo sa Time Out Sports Balita. Isa naman pong Pilipino na nagbigay karangalan sa ating bansa at siya ay sa katauhan ni Efren Ramos. Noong nakaraang Sabado, ginanap ang 10th Annual Predator International Championship sa Denmark
Efren Bata Reyes po na maituring na isa sa pinakamagaling na billiards player sa buong mundo ay tinalo ang kanyang kapwa Pilipino na si Roberto Pinoy Superman Gomez sa finals sa score na 10-9. Siya ay nagwagi ng 10,000 dolyar. Ito po ang ilang katagang sinabi ni Efren Bata Reyes. Ang hirap din nga naman ng mga tiniri niya ng last rock. So worth it para sa kanya yung pagkabanalo. Idol ko yun eh. So it's a pleasure for me to play with him. At para po sa ating weather forecast, itinala ng pag-asa bukas ng umaga magkakaroon ng panakanakang pag-ulan. At ito po inaasahang magdudulot ng ilang pag-ulan sa ilang parte ng Luzon. At hindi natin masasabi baka ito'y maging sanhi ng pagbaha. Ngunit mga kaibigan, inaasahan sa tanghali, sisikat ang araw. Mawawalang ulan. Sa kanyang oras, magdala ng payo. Muli, ako si Kuya Zim, nagsasabing, ang buhay ay weather, lamang.